Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, health checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. 4 na taon na po tayo ang ating programa dito sa DZRH. Maraming salamat sa ating mga health checkers na patuloy ang mga mensahe ng pagbati sa ating anibersaryo. Opo, April 2020 nang umere sa radio, digital TV, YouTube, and Facebook Live ang Health Check Plus at lubhang nasisiyahan po tayo sa patuloy na dumaraming nanonood at nakikinig sa Health Check Plus. Lubos din po ang ating pasasalamat sa mga eksperto sa kalusugan, kagalingan at kagandahan na nagbigay ng panahon at tiwala sa Health Check Plus. Nag-umpisa po ang Health Check Plus sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at tumulong sa pagbabahagi ng mahalaga at napapanahong impormasyon sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat din po kami sa pamunuan ng Manila Broadcasting Company at DZRH para sa binigay nilang oportunidad na maglingkod bayan sa larangan ng media. Bilang pagpapatuloy sa ating advocacy, ating pakinggan si Doc Eileen Garcia Reyes, isang pediatrician, medical director ng Christ the Savior General Hospital sa Batangas at hospital administrator din ng Paramount Medical Center ni Pasig. Welcome back po dito sa Health Check Plus, Doc Eileen. Magandang hapon, teacher. Magandang hapon din po sa lahat. Magandang araw din po sa lahat ng tagapakinig ng Health Check Plus, DZRH. Doc Eileen, itong mga nakarang araw po ay marami tayong natatanggap na questions kung paano nga ba natin mapoprotekta ng mga bata dito sa matinding epekto ng tag-init. So first question po, kapag ganitong katindi yung init, doktora, ano po ba ang mga pinakamabisang paraan para iwas sakit ng mga bata, lalong-lalo na po yung mga sanggol? Summer man or taglamig o tag-ulan, ang lagi kong sinasabi sa mga bata pag nagpapacheck up is water, water, water. Or in short, tubig, tubig, tubig. Tapos sa mga sanggol naman, ang lagi kong sinasabi sa mga mami ay milk, milk, milk. Gatas, gatas, gatas. Usually po, kailangan natin madaming inom. Kung dati ay kailangan na natin ng tamang pag-inom, pero pag ngayong bakasyon, mas dapat tinadagdagan natin ang ating iniinap na tubig. Hindi po juice, hindi po sodas, kundi tubig. Bukod po dyan ay ang tamang pananamit. Siguro naman po, sa ngayon ng init, ang laki po ng diferensya ng mga kulay. Iiwasan ng pagsusuot ng mga madidilim na kulay at dapat po ay lagi yung mas masarap sa matang tingnan, yung maliwalas tingnan at huwag po magsusuot muna na masyadong body fit. Mas maganda po ang sinusuot pag bakasyon ay yung mga damit na maluluwag. Bukod pa po dan is, hindi naman po tayo kasing puti ng ating mga kasamahan sa ibang bansa na gustong-gusto nating nagpapaaraw, tayo po ay kailangan ng hindi naman po tamang dapat laging nasa kaarawan. Pero tama po yung hanggang, di ba kahit po ng mga bata, laging ang araw ay magandang source ng vitamin D, hindi po dapat na kasagsagan ng araw ng kainitan, 11 to 2, 11 to 1, ay nandun pa rin po tayo sa tapat ng araw. Bukod po doon, isang tamang pagkain. Ito po ay dahil sinasabi, summer man o hindi, ay ang tamang pagkain ng mga bata. Kompleto ng carbohydrates, fats, and protein. Ito po ay na-discuss ko na dati, ang pinggang Pinoy. Ang tamang pagtulog. Kagaya po, nasabi ko din dati, ang mga bata, lalos na't mga pumapasok, dapat mahina ang 8 oras na tulog, depende sa edad. Sa mga high school, pataas, 8 hours of sleep po na pagtulog at sa mas bata po ay mas mahabang pagtulog. At ang paglilinis po ng kamay. Yan po ang mga dapat tinatandaan ngayong araw ng kainitan. Doktor, lahat ng mga nasabi ninyo, no, talagang very usual, mainit man o malamig, no, talagang
kailangan pinapractice natin ito. Ano po ba usually yung mga sakit or karamdaman na dumadapo, lalo na po ngayon sa ating mga bata kapag ganitong kainit? Ang lagi na nagiging sakit is number 1 is sore eyes. Sore eyes. So para maiwasan ng sore eyes, laging matutong maghugas ng kamay. Second po is ang asthma. Ang asthma po ay hindi lang po pagtatlamig. Dahil po sa sobrang init ng hangin, nagkakameron po tayo ng sakit na asthma. So ngayon po ay dapat lagi ka nainom ng tubig para hindi masyadong mainit ang iyong pangangatawan. Tigdas. So paano iniiwasan po ang tigdas? Ito naman po ay libreng ibinibigay ng ating health center, yung bakuna. Food poisoning. Okay. Food poisoning po ay English lang. Ito po ay ang pagsakit ng tiyan, pagsusuka. Bakit po? Sa kainitan po kasi, ang mga tirang pagkain inilalagay natin sa refrigerator. Kung sakala naman pong hindi natin mailagay sa refrigerator, pag nalampasan po ng 1 hanggang 2 oras, depende po sa init, ay wag na po nating kainin. Kung okay pa naman po ang amoy, papainit po, pakuluan po ulit bago kainin. Pa po isa yung tinatawag na hypothermia. Yung ang tawag po ng karamihan ay yung na heat stroke. So ano po ba ito? Nasakit ang ulo, nahihirapang huminga. So ano po ang dapat gawin dito? Number 1, kagaya ng unang-una, tubig, tubig, tubig. Secondly, wag po masyadong magpainit. Ito po ang mga paraan para maiwasan ang heat stroke. At ang laging kino-complain, skin conditions. Ano po ba? Nagkameron ng mga konting rashes, anamula. So ano po, kung naririnig niyo po, may tinatawag na SPF. Say po sa mga bata ang 30, SPF 30. So yung mga lotion po, kung may nakikita po kayong SPF 30 to 50 is okay. Pero sa mga baby po, at least up to SPF 30 na. At ano pa rin ba? Trangkaso or flu, hindi lang po talaga yan pagtaglamig, kahit po summer pwede. So ano po ang ginagawa is dapat ay kompletong tulog, tamang pagkain, at papamahinga. Dr. Eileen, thank you po kasi nabanggit na ninyo yung mga pwedeng gawin dito sa mga common na nararamdaman ng ating mga bata. Balikan lang po natin yung skin conditions, lalo na yung mga rashes kasi ito po talaga yung usual na na-encounter ng ating mga nakikinig at nanonood. Pag po merong mga ganitong rashes na mumula-mula, ano po ba usually yung pwede nilang pang-agap po dun sa skin rashes or skin conditions na ito? Meron po bang dapat na nilalagay? Or paano po ba ito ina-address, Doc Eileen? So ganito, usually skin rashes, merong ibang masyadong sensitive na nagkaka-skin rashes kahit nasa aircon. Meron din namang nakukuha lang pag nakatapos mag-swimming sa dagat o sa swimming pool. Pero usually po is hindi po ibig sabihin na nagka-rashes. Lalo po kami dito sa probinsya, pag nagka-rashes, ayaw po yung paliliguan ng matanda. Sasabihin ay binubukalan, baka mamaya makalubog. No? Usually po, diretso po itong nililiguan. Huwag na po yung nilalagyan ng mainit ang panliligo. Lagi pong nililiguan. At saka ang paggamit po ng sabon, although napakadami naman po nakikita sa telebisyon na mga antimicrobial soap, pero pag nagra-rashes po, dapat po ay yung hypoallergenic soap. Meaning po talaga po yung sabon na pambata. Kahit po matanda na, pwede din po yung sabong pambata. And madami naman po nabibili commercially ng tinatawag na calamine lotion. At yung talcum powder, yung sa iba po ay alam niyo po ba ang ginagamit? Pwede yung gaw-gaw po yon. Yung gaw-gaw ang nilalagay. Pero ulitin ko po, iiwasan po mag-talcum powder pag merong lahi ng asthma. Okay. So yun po yung mga pwede natin gawin, no? Kailangan maligo pa din po with soap and water and pong lagyan ng calamine lotion or mga pampahit po na ganyan. Doc Eileen, balikan naman po natin yung sa heat stroke na nabanggit ninyo kanina kasi sa sobrang init po talaga ngayon, no, ang dami nating pumapasok na mga tanong tungkol dito. Sa mga bata po, ano po ba yung usual na signs and symptoms na kailangang bantayan na meron na po pala silang heat exhaustion or dehydrated lang? Usually, ang heat stroke, ito ay nararamdaman ng madami talaga dito is more of estudyante. Madami estudyante. So, anong nararamdaman? Nagsasabi silang nahihilo,
parang hirap silang huminga, parang sila yung nanlalambot. So ano po ba ang dapat ginagawa pag nag-heat stroke? Usually po, emergency na po kasi yung nawalan na ng malay. Pero yun po yung mga senyales na parang nanlalambot, sumasakit ang ulo at hirap huminga, senyales na po ito. So number 1, ano po ang dapat ginagawa? Nagpe-bed rest sa malamig na lugar, o kung hindi naman po malamig, ay yung dapat shaded or ibig sabihin may bubong na lugar. Secondly po, kung kaya po lumunok, ay kailangan po uminom again ng tubig. Hindi po ng juice or hindi po ng kung ano-ano, kundi tubig. Thirdly po is kailangan po ng magpa-cool. Ano po ba ang magpa-cool? Meaning either magpaypay ka, pag ayos ng pakiramdam, kumain ng tamang pagkain na masustansya. And hindi po yung pag-okay na tatakbo na ulit, kundi magpahinga at matulog ng sapat. Yun po pala yung Doc Irene na yung mga pwede nating gawin kapag nakita na natin to sa ating mga sanggol, no, kaya mga bata. Paano naman po sa mga sanggol, doktora? Kasi syempre hindi sila makapagsabi na nahihilo na sila or nanlalambot. Ano po yung mga dapat na bantayan ng mga signs and symptoms para sa kanila? Okay, sa mga sanggol, ibig sa usually hindi natin mat-term na stroke ang sanggol. It's more of hypothermia. Okay, so anong number 1 sa kanila is, ang nagiging complaint sa nila is naglalagnat, tuyo, hindi sila masigla. Kung dating naglalaro, hindi na masigla. Mas gusto nila ang natulog, ayaw magpababa. So what we do is, number 1, we encourage them to breastfeed more. Halimbawa naman ayaw mag-breastfeed, okay, bigyan ng supplement, dina-dropper feed. Usually is, what we do is we encourage them na magbigay ng mga ganon. Halimbawa naman kaya na magtubig, kasi 6 months pwede na magtubig. Sometimes binibigyan po natin ng mga oral rehydration solution. Ito po yung tubig na nilalagyan natin ng konting asin at asukal. Ito po yung mga binibigay natin sa mga bata. Lalo sa mga sampot, water, milk. Yun po pala yun, no? So, thank you very much, Doc Irene, kasi at least malalaman na ng ating mga nag-aalaga, no, sa ating mga sanggol kung ano mga dapat bantayan ngayong tag-init. Ngayong mas sobrang init po talaga, doktora, kailangan po ba mas madalas yung check-up o pagkonsulta sa pediatrician or health center ng ating mga kababayan? O ano po yung inyong ma-advise sa kanila? Kagaya ng ginagawa namin, kung talagang hindi naman nagkaka-problem, regular check-up, usually po ito ay depende sa edad, kung every 6 months, every year, or every 3 months, depende sa edad. Pagliit ng bata, paglimit ng punta, pero not necessarily kung buwan-buwan pupunta. What we encourage them is, kung halimbawa ang naituro na ng mga mag-water, yung tubig na may asin at asukal at hindi na control, then you visit us. Halimbawa, gumawa ka na sa rashes, for example, for the rashes, nagbigay ka na, parang hindi siya nagpabago, pero hindi ka naman nagpapakain ng bawal, then that's a time na you have to visit. Ang ako po pag nagsasabi is, hanggat nagagawa niyo tama at may pagbabago, continue. At kung halimbawa na may ginawa ka, pero after 1 to 2 days ay hindi nagpapago, then you visit. Yun po pala yun, no? Hindi masama na mag-check up mo, no, doktora, lalong-lalo na ngayon kung hindi sure na gumagaling, mas okay po talaga na magpakonsulta na lang. Yes po. Pero pag halimbawa po pag nagtae, food poisoning, pag bata po, lalo sa mga sanggol, huwag nyo na hindi na po yung para magbigay po na, kundi pa-check up nito. Kasi mas mabilis, napakalaki ng surface area ng mga sanggol. So kung kaya natin na hindi nakakadede o hindi tayo umiinom in one day, ang mga maliliit na sanggol, hindi ganon. Mas maikli yung time nila. So pag mga sanggol, problem, dalhin na po. Ngayon, so pagka nagdadiarrhea, no, ang ating mga sanggol, dalhin na agad kila doktora para malunasan na talaga ito. Dahil madalas yung pagbabakasyon, pag-outing ng mga ating mga nakikinig at nanonood, no? Doc Irene, ano naman po yung mga dapat tandaan ng mga magulang kapag kasama nila ang kanilang mga anak sa mga summer trips ngayong tag-init? Okay. So number 1,
Kagaya ng una kong sinabing health tips. Magbaon ng tubig. O hindi natin alam yung mga pinupuntahan natin, lalo gusto natin mag-swimming or mag-visit ng province, hindi natin alam saan tayo makakabili agad ng tubig. Magbaon ng tubig, tamang damit, pampalit na damit, lalo na sa mga bata, pawisin. Magdala ng sunblock. Tamang pagkain, kung maaari po, yung pagkain na hindi madaling masira. Dahil unang-una, hindi rin naman natin sure kung saan tayo pwedeng may tatamaan na pagkain. Paano kung napakahaba ng tatakbuhan at wala kang madaanan na restaurant, magbaon ng pagkain na hindi madaling masira. At sa mga bata ay yung pwede nilang pagkaabalahan habang nasa biyahe. Yun po pala yun, no? So talagang kailangan yung mga health tips natin kanina na nabanggit, no, talagang ipo-follow pa din natin siya kahit na nasa summer outing. So, Doktora, ang bilis po ng ating oras, Doc Eileen, mayroon lang po tanong dito tungkol sa nosebleed kasi pagka mainit po, no, usual to sa mga bata, ano po ba yung usual na first aid na ginagawa kapag po nagno-nosebleed sila? Okay. Pag nag-nosebleed, usually, ang ginagawa ng mga pasyente pag pumunta, ano po inyong ginawa? Alam mo, sasabihin nila, pinisil po namin ng ilong at pinataas po ang ulo. Okay. Usually, ang ginagawa po natin is number 1, pinipisil natin kasi dito po yung nag-start eh. It's, kung kamaalin man, pipisilin to, pero hindi po itatagod ang ulo, kundi nakaganto as ito na po. Cell. And then, kagaya ng ginagawa is, pinapapunalsan natin yung mga lahat na medyo maiinit na parte at kung kayang-kaya naman po is nabilisan dito. Pero tandaan po natin, minsan hindi naman po talaga yung init ang number 1 reason ng nosebleed, kundi ay trauma sa bata po. Talagang it's more of ito as immunity. Yun po, no. So kapag nag-nosebleed, pipisilin lang yung in the middle ng mga at po ito. Wag pong itinataas yung ulo, maintain like this, at then punasan niyo po ng malamig. Ng malamig, ayun. Yun po pala, hindi pa taas, Doktor, ano, yung kahit nakaharap lang, rest siya. Kasi pag tinaas po natin yung ulo, yung dugo, pwedeng pumunta sa bibig. Ang tawag naman po doon, di lalong matatakot. Kasi nag-post isang trip, akala nila na ako sumuka ng dugo. Hanggang dito lang tayo. Ayun, tama po yun, no. Sa ating mga nakikinig at nanonood, nakapaharap lang, wag po nating papatanguin ang ating mga bata kapag nagno-nosebleed. Ayan. Doc Eileen, napakabilis po ng ating oras. Talagang kapag ganito po yung usapan, talagang parang bumibilis, ano. Magbigay na lang po tayo ng inyong huling mensahe sa ating mga kababayan para sa isang masaya at healthy na summer season. Okay. Kagaya po ng mga sinabi ko dun po sa hindi nakapanood dun sa simula is summer po ay talagang hindi man summer, tubig. Tamang pagkain, tamang oras ng pagtulog. At sa mga bata po ay mga bakuna po ay sundin niyo po kung kailan nagbigay yung ating Department of Health, pabakunahin natin ang ating mga bata. Kahit tamang pagkain, tamang tulog, malinis na kamay, at bakuna. Yan po ay you can survive ang bakasyon kahit po dumating na yung taglamig. Ayan. Maraming salamat po muli, Dr. Eileen Garcia Reyes. Mga health checkers, huwag bibitaw. Magbabalik ang Health Check Plus para sa wellness tips. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Ang guest expert natin na isang active consultant at the National Specialty Center for Dermatology, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, as well as at the Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Siya ay isang double board certified dermatologist and dermatopathologist with special interest in fungal diseases and leprosy,
At meron din po siyang sariling practice in South Caloocan and Cabuyao, Laguna. Health checkers, let us welcome our guest expert. Magandang araw po, Dr. Andrea Marie Bernales Mendoza. Magandang araw po. Magandang araw po, teacher. Yan. Alimin natin kay Doc A ang mga tamang paraan para mapangalagaan ng ating putis o balat sa gitna ng napakainit na panahon ngayon. Doc A, simulan na po natin. Ano po ba ang mahalagang bagay na dapat tandaan tungkol sa skincare, lalong-lalo na po ngayong tag-init? Okay. So, what I'd like everyone to understand, pag po nagsabi tayo ng skincare, kailangan ito ay naka-customized sa bawat tao. Kasi, meron tayong iba't ibang pangangailangan sa bawat edad. Meron din tayong mga iba't ibang mga environmental na setting, kagaya ng mga iba sa atin na sa office lang, pero may iba sa atin nasa labas palagi. Kasama rin doon yung weather changes. So, kagaya ngayon, medyo mainit, iba rin yung dapat na skincare natin versus yung skincare pag medyo mas malamig ang panahon. It also matters na nako-consider din natin doon yung iba't iba pang mga medical conditions or other skin conditions ng pasyente na pwedeng baka makaka-apekto sa skincare. Ibig lang nating sabihin, there would be a skincare that is proper for your best friend, but even though you have the same likes, hindi ka rin parehas sa skincare. Magkaiba pa rin kayo. Meron tayo iba't ibang factors na dapat consider for that. So, hindi mo siya pwedeng kopyahin just because parehas kayo ng gusto sa buhay. Taper dapat siya accordingly. Parang dapat po pala kino-consider lahat ng mga bagay na ito, Doc A, no? Pero as a general rule po or tip na pwede ninyong ibigay, ano po yung pwede ninyong tandaan ng ating mga nakikinig o nanonood pertaining po to their usual skincare? Okay. So, when we talk about skincare, sabihin natin for yung age group ng mga kabataan, dapat kasama doon na po-consider kung gaano sila kadalas makapagpahid. Kasi merong mga pasyente hindi ganon kagaling sa maalala ba kung ano yung dapat nila pinapahid. So, yung ita-tailor fit mo na skincare para sa kanya has to be something na simplified and something na kaya niyan sundin. Yung general na rule should be dapat bago ka matulog, definitely, we're talking about night regimen na skincare, no? So, bago ka matulog, definitely, lilinisin mo yung mukha mo. If you wear makeup, make sure na wala na siya. Tatanggalin mo talaga siya. If you have to double cleanse because meron kang sinusuot na mga waterproof na mga makeup or mga long wearing na foundations, you have to make sure na natatanggal mo siya. Kasama rin dyan yung tinatawag na moisturization. Pero, sometimes kasi meron na tayong part ng skincare na aside from moisturization, meron siya mga active ingredients na tinatawag. So, meron tayong mga whitening creams dyan na meron na ring moisturizing effect. So, it doubles together. Hindi mo kailangan ng separate na moisturizer just because you feel na sabi kasi dapat may kaya moisturizer. Not all the time. Especially with this kind of weather. Pwede mo pa nga ma-skip yung moisturizer for now. Kasi dahil papawisan ka naman, lalabas na yung natural mong sebum or yung oil mo sa mukha. So, pwede nang wala muna yung moisturizer for now. And then maybe, pakiramdaman mo na lang kung kakailanganin mo na ulit pagka medyo malamig na yung panahon. Ganun lang. Yun po pala yun, no? Kailangan simplify ang ating skincare, lalong-lalo na po ngayon. So, parang nabanggit nyo kanina na kailangan kino-consider yung weather changes no, when we're talking about skincare. Meron po bang dapat na idagdag or ibawas? Liban po dun sa moisturizer na nabanggit ninyo kanina. Lalong-lalo na po ngayon na sobrang init po talaga ng panahon. Okay. Because we're living in a tropical country, no, talagang halos 365 days tayo may araw, it is important na maintindihan ng tao na ang sunscreen hindi lang ginagamit pag tag-init. Okay, but that's the answer to your question. It's really sunscreen that is important, lalo na pag mainit. Lalo lang pag mainit. But it doesn't mean na dahil medyo makulimlim, hindi ka magsa-sunscreen. That's actually a wrong belief ng karamihan, no? Ang sunscreen, dapat yan ipinapahid kahit nasa loob ka lang ng room mo or nasa kasakay ka lang sa sasakyan kasi magpe-penetrate pa rin yung
ultraviolet rays na tinatawag, which will be the one causing aging ng skin, tapos yung wrinkles, yung photo damage na tinatawag. So, mas na-emphasize lang yung pagsa-sunscreen pag tag-araw kasi then we are more actively outdoors during that time. Pero sunscreen should be all year long. Kahit na Pilipino tayo and we are brown skin, we think na, hindi natin kailangan yun kasi hindi naman tayo puputi. It's not for the whitening part, but it's the protection part which is more important. Dok, nabanggit niyo yung sunscreen. Meron po ba kayong, kasi ang dami-daming meron sa market no, mga iba't ibang SPF, ganyan. Ano po ba yung general tip natin when choosing sunscreen? Lalong-lalo na po ngayon na tag-init at lagi nga tayong nasa labas. Meron po bang minimum level ng SPF na dapat na nilalagay? At kung may rami po silang pinapahid sa mukha nila or sa skin nila, kailan po yung step na paglalagay ng sunscreen? Okay. So, to answer your question kung ano yung minimum requirement, for us kasi, a minimum amount would be a sun protection factor of 30. But that's the start. Meron din tayong mga sunscreen dyan na umaabot ng 50 at meron din yung 75. Hindi naman kailangan umabot sa 75 kasi what matters to us dermatologists is the consistency and the frequency of application. Kasi ang sunscreen natin, kung hindi alam na nakararami, nakuhula siya sa balat. Kagaya din ng makeup. So, ang general rule namin is in every 2 to 3 hours, dapat nagre-reapply ka ng sunscreen. I don't know if it's applicable for everyone, pero at least man lang makaisa ka in the morning, and then maybe after mo mag-toothbrush ng lunchtime, you can apply again. At least. That's a compromise, I think. Pero the strict rule is it should be every 2 to 3 hours. Yun siya. Sa application naman, daytime application, pag naglagay ka kasi ng sunscreen, it can be acting as a base or like a primer sort of for your makeup. So mauna siya and make sure na it's all blended out onto your skin bago mo ilagay yung mga layers ng makeup mo if you have to. Tapos nun, ang question lagi sa akin, Dok, paano yun? Kung naka-makeup ako tapos nag-sunscreen, buburahin ko ba yung makeup ko ng lunchtime para mag-reapply? The ideal way is, maganda sana if you can. But if you cannot, syempre, kunyari hindi mo naman dala lahat ng iyong makeup beauty bag. So, a good compromise would be the sun sticks kasi hindi niya i-blur out yung makeup mo para at least man lang din nun, mas madali siyang madala. Again, because it's easier to apply, yung compliance ng pasyente, mas happy kami. Kasi makakasunod sila. Kaysa papalinis ko yung mukha nila. I don't think a lot of patients can comply to that. It's hard to do, especially if you're already in the office and you have shorter breaks, diba? Totoo po yun, Doc A, no? Sobrang busy na throughout the day. So sa ating mga nakikinig at nanonood, consistency and frequency ang important sa pag-a-apply ng ating sunscreen. Okay. Doc A, what about sa mga ating mga bata or mga seniors? Ganun din po ba yung ating recommendation? At least an SPF of 30 ba din po? O may pinagkaiba po sa kanila? Siguro ang difference lang would be the kind of sunscreen that would be mas bagay for them, no? Kasi generally, there are two kinds of sunscreen. There's the physical sunscreen and there is the chemical sunscreen. Now, pagka medyo maputi yung naipapahid mo sa mukha mo, yung may naiiwan siya na puti sa face, usually that would mean meron siyang physical sunscreen na component, which is less irritating to sensitive skin like sa bata and sa matanda or sa mga patients nga na may sensitive skin. There are those naman which do not have a problem with any sunscreen. Pwede na sila, either of the two. Mamili na lang sila. Kaya lang having brown skin tones, being Filipino skin, di ba? Mas madali nating mahalata pagka masyadong maputi yung suot natin na sunscreen. So, ang tendency natin, humahanap tayo ng halos gel type or cream type, yung walang masyadong naiiwan na white cast. Technology now is able to microfine the particles, kaya hindi na rin masyadong halata yung pagko-color cast. Pero generally, for sensitive skin, it's better to use the physical sunscreens. It's safer para hindi ka masyado na-irritate. But for everyone else na walang masyadong particular problem, a chemical sunscreen could be
a better option kasi mas madami siya sa market right now. Okay, ayun po pala yung mga kailangan nating tandaan, no? Meron pong katanungan dito mula sa isang executive sa call center, Doktora. Ang tanong niya, how can she avoid skin wrinkles? Meron po ba kayong mga ma-advise dyan para sa mga ganitong cases na gustong mag-avoid ng mga wrinkles? Okay, let me just try to give her realistic expectations. No, you cannot completely avoid having wrinkles kasi wrinkles is really part of aging. But you want to, as always, everyone would want to age gracefully. So gusto mo medyo ma-defer yung pag-appear ng wrinkles. So that's where I can answer, no. Number one, again, as I've emphasized earlier, sunscreen is the most it's the most important investment ng kahit na sino kasi ang sunscreen will protect you from photo damage. Yung tinatawag na photo damage, just very medical lang. Pero ang ibig sabihin nun, yung nakikita mo sa balat mo pagka-aging ka na. Yung hindi pantay-pantay na kulay ng balat, may puti, medyo brown, na patches ng balat, that's photo-aging. Yung wrinkles na tinatawag, that's also because of photo-aging. Kasi yung balat natin sa ilalim, yung tinatawag na dermis layer ng balat, nagiging manipis siya. So whenever your face makes all the reactions, you smile, you frown, ganyan, lahat yon nagbibigay ng dynamic movements ng face and it gets to become settled onto those areas na medyo manipis na yung skin, kaya nagpo-form siya ng wrinkles. So eventually, pagka hindi mo na kayang ma-defer yung pagkakaroon ng wrinkles, that's when interventions come along, no? Aside from sunscreen, there is a very, very potent drug which we can prescribe not just for photo aging, but we give it from all ages kasi it also is the original drug then for acne. We call it tretinoin. It's a medication that targets almost everything that is a problem on your skin. Acne, photo aging, pigmentation, wrinkles, oiliness. So it's really the original medication out there. It's just that there's a certain art in trying to give it para hindi ka nagkakaroon ng irritation. But kapag nahiyangan mo na siya, pag natutunan mo siya how to use it, your skin will really defer aging. Matagal ka bago ka magtatanda. So sunscreen and tretinoin. Pag hindi mo na na-defer yung wrinkles at lumalabas na siya, that's where we come along. That's where we can do some procedures to you like energy-based devices, yung mga lasers na ganyan tinatawag, or like radio frequency or the microfocus ultrasound. And also there are neuromodulators and fillers that we can use para medyo mabawasan yung movement muna ng face and somehow medyo malilesen yung appearance ng wrinkles. Pero like everything else, no, pabalik kasi yan sa kung ano yung magiging mo na dapat, yung baseline. So babalik. Kapag hindi mo rin siya na-maintain, then it will probably go back to what it should be looking at your age. Yun. So, pinaka-murang investment, I think, is the sunscreen and the tretinoin. Everything else will follow according to your preference and kung gaano kalakas yung loob mo in adventuring through mga different procedures with a dermatologist. Yun po pala, ang dami po pala nating pwedeng gawin, no? Pero maganda na nabanggit ni Doc A ang ating sunscreen at tretinoin na pwede nating pang-prevent or pang-defer ng ating skin aging. Yeah. Doc A, punta naman tayo sa usapang sensitive skin. Kasi, syempre, lalo na ngayon, no? Meron po bang maipapayo naman na parang tamang paraan sa pagkaalaga kung meron tayong sensitive skin? Okay. So, when we say sensitive skin kasi, we qualify those people who easily yung nagre-red yung face nila pag naiinitan, or the ones na kapag may pinahid sila sa mukha nila, they feel na parang nagsisting agad. Those can be qualified as sensitive skin. Pero sometimes they have an underlying condition as well. Meron kasing kamukha na kondisyon yung gano'n na sensitive skin, pero merong medical term like rosacea. So yung rosacea kasi, madali silang mamula, madali silang mahapdian sa alcohol. But most of the time, they are underdiagnosed. Akala lang nila sensitive yung balat nila.
So if they do not understand na meron pala lang silang problema sa balat, hindi nila alam na meron palang way para magamot yun. That's one. If you get to identify that your skin condition has a treatment, then may magagawa ka. Pero generally, if you have sensitive skin, no, mas maganda if you shy away from additives or yung mga masyadong makulay or mabango na mga products, kasi most of the time, those are the ones that usually cause irritation to our skin. Especially kapag napapawisan tayo, no? Our skin, kapag nabababad ng pawis, nagkakaroon ng small gaps dun sa balat natin. Yung ating barrier function ng skin ay nagkakaroon ng compromise or dysfunction. So talagang easily kahit ng mga maliliit na allergens or even bacteria or virus or anything else, pwede nang pumasok. So it matters na dapat we keep our skin from being too hydrated when masyadong napapawisan at nabababad sa pawis. Otherwise, kasi makikita mo talaga yon, namumula, mangangate. Yun siya. Yun po pala yung doktor. So, kailangan din talaga yung parang hygiene ng skin area, lalo na ngayon na maiinit nga at madaling magpawis. Doktor, ang bilis na ng ating oras. Meron po ba kayong huling message para sa ating health checkers tungkol sa tamang skincare ngayong panahon ng summer? Okay, so for everyone po na nakikinig, salamat po sa panahon para makinig po sa aming talakayan ni Ma'am. I would like to invite everyone to follow the Philippine Dermatological Society Facebook page and the website as well. So yung Facebook page po namin, we give monthly information regarding skincare. Currently po, we've already posted our summer information. So meron din pong, I guess, repeated information of what we have discussed. Pero madami pa pong iba pang information na maganda pong matutunan ng karamihan para din po hindi tayo nabubudol sa mga social media na mga products and marketing na unfortunately mas malakas makarating sa mga consumers versus the experts' advice. So I'm hoping po na magkaroon ng mas malaking awareness with regards to skin. Our society is very much open into helping and disseminating information. We have a public service po, treatment na libre po sa mga PDS accredited institutions po namin. If you want to find out kung ano po yung mga institutions na kaya magbigay ng libreng konsulta, pwede po kayong pumunta sa website po. It's www.pds.org.ph and then find a dermatologist. Meron po doon mga private dermatologists but as well as yung institutions na naglilibre po ng konsulta. So dito sa Manila, marami po. Sa Caloocan, meron din po. Sa may Manila and Muntinlupa, meron po. Meron din na po tayo sa probinsya, sa R1. At saka meron din po tayo sa Southern Medical Center po sa Davao. So madami-dami naman na po kami. I think 13 or 14 institutions now na pwede pong magbigay ng libreng konsulta. So instead po na mag-do-it-yourself po kayo ng treatment, especially ngayong tag-init, meron pong pwedeng tumulong, huwag niyo pong sarilihin at kami naman po ay willing to help. So, yun po, maraming salamat po sa chance na marinig kami. Thank you po sa invitation, ma'am. Maraming salamat po muli, Dr. Andrea Marie Bernales Mendoza. Sana po ay muli namin kayong maimbitahan dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat dito sa programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Shoutout po sa ating bumubuo ng ating production. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mag-subscribe para mapanood ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel at Health Check Plus PH or scan our QR code na makikita sa ating screen.